O ano ba yan mga ga? Maparipos naman tayo nito ulit. Yung nakakita na nito, ay okay lang, scroll nyo na lang. Nagpratata talaga yun sa messenger ko yung PM dito sa about sa recipe natin dito. At hindi natin kayang paisa-isahin sa pagbigay ng recipe, kaya ito na, upload na lang natin ito ulit. At Bisaya version bibingka yung gagawin natin ngayon, kaya tara na. At sa dami-dami naman ng lugar ng mga Bisaya ay hindi naman kami magkapareho ng diskarte, hindi magkapareho ng timplada. Depende talaga ho yan sa nakasanayan. Kaya kaming mga Bisaya ay magkaiba din ng timplada, magkaibang diskarte. So dito na tayo, meron ako ditong 1 kilo na bigas, hugasan ng mabuti at ibabad ng buong magdamag. At ito talaga yung nagpapasarap ng ating bibingka, kaya kailangan ay damihan ng niyog sa paglagay. At 2 malaki na niyog yung kinudkod namin. At ito na yung kinudkod na niyog, ilagay ko na dito yung binabad natin na 1 kilo na bigas. At haluan ko ito ng 2 sandok na bahaw na kanin. At haluin ko lang ito ng mabuti. O, nagtataka kayo no? Oo mga ga, hindi natin yan piniga yung ating niyog. Bali, sinama natin yan sa ating bigas. At matapos ko yung paghaluin, ay nilagyan ko ng 2 cups na tubig. At haluin ko lang ito ulit. At pagkatapos ay gilingin namin ito sa mano-mano na gilingan. Kaya po binabad namin yung aming bigas ng buong magdamag para po malambot na siya, igiling dito sa mano-mano natin na gilingan. At si gilingan na mano-mano ay kailangan ay basa yung ating bigas, yung hindi dry, kailangan may tubig. Kaya naglagay tayo dito ng 2 cups na tubig bago natin igiling ng mano-mano. At pagkatapos gilingin ay ito na siya. Lagyan na natin ito ng iba pang mga sangkap. At ito lang naman yung mga ingredients na ating ihalo dito. Ito yung mga sangkap natin, 500 grams ng light brown sugar, 1 tablespoon ng yeast, at lagyan pa rin natin ito ng 2 tablespoon na baking powder. At haluin lang natin ito ng mabuti para matunaw yung ating asukal. At hindi na ako dito naglalagay ng tubig ha, kasi nakalagay na ako dito ng tubig sa pagiling natin. At yung ating asukal ay magtutubig lang ho yan. Kaya yung ating mixture ay okay na ito. Bali, eres lang natin yung ating rice mixture na mga 40 to 50 minutes hanggang sa magbubbles lang siya na medyo umalsa na yung ating rice mixture. Ayan, pag ganito na yung ating bigas mixture ay haluin lang natin yan ulit. Kuhanin lang muna natin yung mga bula-bula, yung bubbles niya, at pwede na natin itong isalin sa ating mga molder. At yung mga molder natin ay sinapinan lang namin ng dahon ng saging at pwede nang isa lang agad. At yung apoy ay medyo may kalakasan ito ha, para maganda yung umbok. At yung apoy sa ginawa naming DIY oven ay sa ibaba lang ho yan, pero tingnan nyo naman yung ibabaw, lutong-luto. Grabe, ang bango talaga nito at ang sarap. Habang nag-i-edit ako dito ay natatakaba ko. Parang gusto kong gumawa nito ulit ah. At yung natira naming mixture ay dito na namin nilagay sa kawali para isahay na lang, ay malaki yan. At sa mga bago nating followers na hindi pa nila nakikita, yung paggawa natin dito ng DIY oven natin na ito ay nasa pins lang natin. Hayaan nyo ano naman natin yan, i-re-upload pag may time tayo. Ay, ambot mga gaa, pagkalami agyo. Tapos, kahit hindi natin yun piniga, hindi natin kinuha yung sapal, ay aba, hindi mo naman dito malalasahan na sapra, parang wala lang niyog eh. Kasi nga ay giniling na, hindi na talaga malalasahan na naisama yung pati yung niyog or yung sapal. O baka may nanonood sa atin dito na kagaya ko na Bisaya, yung iba yung version mo, ay baka pwede mo din itong gayahin, baka magustuhan mo din. Hindi lang tayo mananatili sa isang recipe, kundi mag-try din tayo ng ibang version. Ug maulang yun ni akong maingon nimo na bisag gihamo nato diri ang ato ang lubi na wala nato gikumusan, wala nato gikuha ang sapal, bisag ato ang gihamo pero dili gyud nimo ni masagamsaman na sapra kay ang ato ang lubi ani perti na yung dugmo ka nagiling na gyud todo tungod gi apil nato sa pagiling sa atong bugas. Na og imuhan ning masuwaya na ma-perfect ay lami gyud kaayo humot na masagamsaman gyud nato ang daghang lubi, daghang tuno ba. Mga kahit na sinali natin dito yung sapal ng niyog na hindi natin piniga, hindi natin kinuha, bali sinali natin dito sa paggiling ay talaga namang hindi mo yan malalasahan na may crumbs ng mga niyog kasi ay giling na po yan. Kaya ito lang yung masasabi ko sa inyo, ang sarap, ang bango at talaga namang malalasahan mo na marami talagang gata